Good morning, good afternoon, or good evening to everyone. Ako po ang Apadman ng Templo Antuhan ng Lunting Agama at nandito na tayo sa Pilipinas. So update lang tayo, no? Noong May 8, dumating tayo ng Pilipinas, sakay ng Philippine Airlines PR-101 at nagland tayo dito ng alas 6 ng gabi. And then sinundo tayo nila kay Magbaya at hinatid tayo sa bahay sa Tala sa May Taguig. Doon tayo nagpalipas ng gabi at kinabukasan, May 9, ay nag-travel tayo papuntang Templong Anituhan sa Mesa Nacional Monte Bulacan. So, naglinis tayo, kaya nga lang, alam mo, medyo mainit pala dito sa Pilipinas at nag-inarte ang katawan ko, kaya natulog kami sa isang hotel, kasama ko sila kay. At bumalik kami May 10, araw ng birthday ko, pero medyo abala pa rin tayo kasi nagklase tayo. Maraming salamat kasi si Gian Abian at si Mamang Yoy Emel Pascua ay dumalo sa ating birthday kasi klase. Nandun din. Gusto kong sabihin din na nandun din si Chris Silvan at Willan Silvan na kasama natin sa bahay at sila yung naging katiwala natin upang bantayan at pangalagaan ang ating templo. Gusto ko nagpapasalamat, no? And then in the afternoon ay dumating si, anong pangalan nito? Si Darlene Lim, no? Batch 1 natin ng Binabalan Alignment Training at nag-share ng kanyang knowledge on cleansing. Masaya ako dahil kasi sila kay Magbaya ay nakapagturo na habang ako ay abala, gumawa tayo ng langis bilang panata natin para sa sarili natin, ito sa our protection and for healing na rin, no? Then bumalik ulit tayo ng kinagabihan dito sa sa hotel para magpahinga at dito muna tayo magtatrabaho kasi nga sobrang init sa templo at plano natin ipagawa yung bintana, paayos natin para yung ventilation system ng templo ay maging maayos, no? So sa oras na to, madami pang dapat gawin sa bahay at sa templo para maging continuous ang ating gawain doon. But anyway, gusto ko magpasalamat sa mga tao dahil kasi ang una dito sa ating YouTube channel, nasa 2,000, ilan na ba tayo dito sa YouTube, no? May mga subscriber tayo at ang mga subscriber natin ay umaabot na sa 2,908, no? Araw-araw parang nadadagdagan. So ilang kambot na lang, ilang subscriber na lang ay magti-3,000 tayo. At sa mga bumati sa akin, gusto kong pasalamatan ng aking kapatid na si Joan Comon at si Emery George Comon. Ganyan si Jessica, nagdala sila ng cake sa akin. At sa mga nag-message sa Facebook, sa ating messenger, ay ito, ang dami nila. Gusto ko magpasalamat kay Danny Rodriguez, Byron Ballard, Mary Calvanate, Reverend Edgar Jr., Karen Mauer Justice, Chad Blackman, Pamela Richard, Ernie Mamarlo, Rowan Robinson, Doc Kit Enrile, Sani Morales, and to all our Bayi Hilom cohorts, no, in Hawaii, Holy Arbrulia, Mary Hawk, AC Wills, Kuya Robert Moya, Dino Jimmy, Chris Lopez, Katarina Mama Kay, Katarina Ga, Mari Lubehasa of Nawa Wellness, James Lily, Janet Gana, Cindy Flaca, Bense Behano, Reverend Arlene Hebert, Mamang Yoyoy, Lynn Mac, Michelle Cox, Tony Rice, Penny Bedard, Rose Carlo, and Kalahi Salipadlan of Taiwan, Iceberg Infante, D. Edward Koch of Australia, Kay Pardo, Mariel Faye Milan, yung ano ba to? Niece-in-law, Jera Nelita Bulalin of Bicol, Jera Buenafe, Tita Neneng, Teresita Gomez, Virgilio Forbes, Kampay Unel, dati natin kasama sa Makison, Ma'am Ning Parungaw, Blas Parco, Kuya J. Cristobal Casol, Batch 1 siya ng Hilat Binabaylan, Alignment Training, Carl Mandrake, Lord Carl Mandrake, Maria Candice, our Hilat Binabaylan in Manila, Doc Ola Santos, Matilda Daos Lucero, Kuya Legor Fogbena, yung ating coordinator sa tricycle natin, no? Sa tricycle terminal natin, Tata Senyas, at saan pa ba?
Nanay May Constantino, Manny Ortiz, and who else? Ma'am Julian Pormeson, Sister Lovejoy Paglinawan, Ma'am Grace Sanico, Tina Anit, and at yun lang, no? So marami pong salamat sa mga bumatik na kaalala sa aking kaarawan. Ngayong 48 na ako, ano ba ang plano kong gawin? Siguro seryoso na tayo, no? 48 years old na lang tayo, at 2 years more ay mag-golden anniversary o magiging golden Buddha na ba o golden apple na tayo. Sa buhay natin, parang hindi ko inaasahan na ito ang landas na aking tatahakin, ang landas pabalik sa ating lahi, ang akapin ang hilot, at ang hilot ay naging daan upang mas lumalim tayo sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Oo, Pilipino ay nagmula sa mga Kastila. Pero beyond from being a colonized nation by Spain, we have our pre-colonial identity. At yun ang pagiging katutubo, pagiging Indio, pagiging connected sa ating lupain. At dahil dito, ipinaalala sa atin ang mga diwata, ang pamamaraang pamumuhay ng nakaraan, at kung paano natin itatawid ang nakagisnang pamamaraan patungo sa makabagong pamumuhay ngayon. Nagpapasalamat ako sa aking mga diwata, sa kapulungan ng mga diwata, sa pagpapahintulot ninyo na ako ay maging sisidlan, maging tagapagtangan ng inyong katuruan. Dahil dito, binibigyan niyo rin ako ng idea, ng kaisipan, ng karunungan kung paano natin papanatilihing sagrado ang mga gawain natin dito sa Templong Anituhan, sa pagpapatuloy ng Hilot Academic Binabaylan, sa pagtuturo ng Hilot Binabaylan Techniques of Healing. Maraming salamat din sa mga nagtitiwala. Maraming salamat din sa lahat ng tinawag mula sa Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran, sa inyong mga kalahi, sa aking mga kapwa binabaylan. Maraming salamat. Sana dalangin ko ay magkaroon pa tayo ng lakas, mabuting kalusugan, mahabang buhay. Siguro hindi. Hindi ko gusto ko ba ng mahabang buhay? Hindi ko rin alam eh. Ikaw, gusto niyo ba sa sarili niyo? Gusto niyo magkaroon ng mahabang buhay? Anong dahilan natin para mabuhay? Isa na lang kasi ang dahilan ko para mabuhay. Ito ay ang ipagpatuloy ang hilot binabaylan, ang pananampalataya sa mga diwata. Alam ko marami pang mga diwata na kailangan kilalanin at marami pang hindi nakikilala na nakatago sa mga tribo-tribo sa bawat probinsya. Mga pamamaraan katulad ng yung damit natin, naka-t-shirt lang tayo, alam natin ito ay foreign. Pero ano ba yung katutubong kasuotan natin? Nasabi na po sa atin na ito ay yung saplot at tapis, hindi nakabahag. Ang katutubo talaga ay hubad tayo. Dahil nung isinilang tayo hubad din tayong mamamatay. O kung nakadamit man kayo, nung sinilog kayo, nagiging amo pa rin tayo. No? O kung nilibing tayo, mag-fade off yung damit natin. At katawan na lang matitira, at yung katawan natin ay magiging abo din. Pero bukod sa pagkakakilanlan, ay kailangan isulong din natin kung paano pangalagaan ang buhay nasa katawan ito, at iyon ang ating sinusulong. Sa mga susunod na panahon, may plano na si Darcy na sinang-ayunan ko na ako'y pupunta muli ng Hawaii at magkakaroon ng pagtuturo sa Long Beach, California at sa San Francisco, at sa 2027 naman ay nasa New Jersey po tayo, no? I wish, I pray na sana makasama na natin ang Lakay Magbayan Agama, and then ayun, so bahala na sa mga susunod panahon. Pero update nga pala mga kalahi, sa ngayon ay parang bingi po ako magkabilang tenga. Ito ay gawa noong May 6, nagpunta kami ng Isla ng Lanay, at nung lumipad ang aeroplano, so yung cabin pressure, di ba, yung air pressure, parang naka-apekto sa na nagkakaroon ng
hearing loss. So, or hindi man hearing loss, parang feeling ko may clog, may nakabara, at hindi ko marinig maigi ang mga sounds. So, may naka-filter. At hanggang ngayon, nasa Pilipinas na ako, lumala kasi siya nung pag-landing namin ng PAL dito sa lupa, sumakit ang ulo ko at hanggang ngayon meron pa rin. Nakita ko na meron akong clogged nose din kasi sa mucus o sa sipon. So, hinihintay ko siyang gumaling. Pero, this day, pupunta po ako ng clinic. Ipapacheck up po ako sa ENT para masolusyonan na, maagapan na. Ayaw ko sanang tumagal to dahil kasi huwag na nga, bigyan na nga tayo, malabo na ang mata. So, wag naman. I need to hear more of things na sinasabi niya. At sana yung malinaw ng mata, meron tayong salamin, no? Dependent na tayo dito sa salamin nito para makita natin malinaw kung ano ang binabasa dito sa cellphone nito o kaya sa computer o kaya kung meron mga letters, makita ko po siya sa papel kung ano ang nakasaan. So, I'm praying for that. And then, ano pa yung mga gagawin natin, no? Hindi agad-agad, pero ang plan is to print out 50 modules in preparation for September-October activities ng cohort sa ibang bansa. And then June 24, graduation ng ating Hilot Binabaylan Alignment Training Batch 2. And i-improve ko yung writing, no? Maraming updates na dapat gawin katulad ng tudluan, finger poking, at finger alignment method. At yun po, no? At ngayon din, sa araw na ito, ay inisip natin itayo yung Hilot Binabaylan Lineage and Practitioners Council na kung saan ay magbibigay protection sa bawat practitioners, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, dahil talagang naging global organization po tayo. Ang practitioners natin ang makikita na sa iba't ibang bahagi ng mundo. At hindi na nagpapasalamat ako dahil lagi kayo nagtitiwala sa akin sa pamagitan dito sa YouTube, sa Google, sa Facebook, ay nakikita niyo ako. Sana huwag po kayo magsawa. So, kung meron po kayong katanungan, no, pwede kayo mag-comment sa akin o kaya i-message niyo po ako through our website, either lasnanglahi.com o kaya hilotacademy.com or anituhan.org. Muli itong Apo Adman ng tatlong Anituhan ng Luntiang Agama. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayon, bigyan mo ko ng thumbs up. At kung bago ka pa lang nakapanood, subscribe po kayo at i-hit ang notification bell para makareceive kayo ng update. Muli, ako ang Apo Adman ng tatlong Anituhan ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin. Paalam.